this is what I believe. Jesus Christ, the Holy Spirit will witness to his soul, even in the afterlife. You know why? Because God is patient. This is what I believe. Jesus Christ, the Holy Spirit will witness to his soul. Jesus Christ, the Holy Spirit will witness to his soul, even in the afterlife. You know why? Because God is patient. Hi, kamusta po? Ang video po na ating i-review ngayon ay mapanganib at in a sense na magdudulot po ito ng confusion sa maraming mga Christians, and we know that God is not the author of confusion. Pangalawa, very detrimental ito sa spiritual growth na isang tao na seryoso sa kanyang pakikipagrelasyon sa Panginoon, at maririnig yung mga ganitong klaseng teachings ng hyper grace, effortless ang Christianity, and so forth. Yung mga ginagawa mo para kay Lord is itinuturing na works of the flesh. Huwag ka nang humingi ng tawad. Very detrimental, no, sa atin pong spiritual growth. And in fairness po, clarify ko lang, hindi po lahat ng hyper grace ay universalist kagaya nitong si Pastor Arnel. And I'm sorry for this video, hindi ko po siya i-address na pastor dahil what I know of a pastor is, someone who is leading the people to the Lord Jesus Christ. Ang pastor po talaga natin sa John chapter 10, Jesus is our good shepherd, and sa ganitong klaseng gospel na tinuturo, ganitong klaseng teachings, ibang way, obviously, ng salvation, and very clearly, this is a different gospel and different Jesus, of course, Iba na, So, sabi nga sapat na nung sa kaysa iba, So, yun po, maraming mako-confuse dito, at yung spiritual growth, inaalala ko po, lalo na yung mga bagong naging Kristiyano. At pangatlo, ang ganitong klase pong teachings, dudulot ng division yan sa body of Christ. Kaya nananawagan po ako sa mga kinauukulan, be watchful. They're teaching people that there is no hell, no room dun sa talagang eternal judgment ng Lord. Para bang walang liberty si God na i-exercise yung kanyang pagka-Diyos, being holy and just God, at yung kanyang pagmamahal sa mga tao, yung pag-respond niya sa mga taong kumikilala sa kanya. And there's so many things that I can say about this teaching, but alam ko po ang pinunta nyo dito is para i-review itong video na ito, para dito sa video review or kung anumang tawag dun. I just want to share this and sounding the alarm, sounding the alarm sa body of Christ na mag-ingat po tayo dito. I don't know quite well how to deal with it, kayo po mga pastor, bigyan po kayo ng wisdom ng Panginoon kung paano po natin, at least yung ating mga members ay mababalaan sa ganito. So without further ado, let's get it on. A loving Father sends sinners to hell. Now, we're gonna talk about hell for now, ngayon hanggang next Sunday, or maybe hanggang third Sunday, because to talk about hell, we need more time. You know why? Because while most of us are Catholics before, hell has already been there, right? Nandiyan naman talaga yan. Huwag ka magpakabait ka, pupunta ka ng impyerno. In fact, pag dumating ka kay San Pedro, tinimbang ka at mas mabigat yung kasalanan mo, pupunta ka sa impyerno. Tapos yung iba, pupunta sa langit, yung mga mababait. So listen. Okay, wait lang po, Ang title, A Loving Father Sends His Children to Hell. Ganun ba? Ayan, send sinners to hell. Doon pa lang sa title medyo mararamdaman mo na kung ano yung ibig niyang iparating, na loving Father to send sinners to hell. Para bang, let's see. Now listen, the moment we became born again, we never questioned this idea on hell. We questioned a lot of things, right? Nung naging born again tayo, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi na pala pwedeng magsamba sa mga Diyos-Diyosan dahil yung Bible, hindi na pala pwedeng mag-pray ng paulit-ulit, di ba? Ang dami natin mga tinanggal. But then again, here is the subject of hell. We never dared to touch it. We never actually dared to question it, because questioning it, you run the risk of you're gonna be bashed, or you're gonna be heretic,
or satanic or demonic kasi bakit? Yung hell na yan, kumbaga, huwag mong tatanggalin yan sa Christian belief. Dahil pag yan tinanggal mo, guguho yung Christianity. Why? When you remove the idea of hell, paano nang ibig sabihin, ito sinasabi Kapag tinanggal mo yung idea ng hell, guguho yung Christianity. Is that so? Hindi naman po yata. ng mga paso sa akin, ibig sabihin, pareho lang yung tayo tsaka mga unbeliever. Yung mga hindi reject si Jesus Christ, pareho lang, hindi walang hell na pupuntahan. Yun yung mga question na sasagutin natin in the next coming weeks. Okay lang kayo? Mag-isip kayo ng title. Kayo mag-isip ng title. Siguro, Hell Sundays. Invite your friends. Di ba? Parang gano'n. So, but then, hanggang naging born again tayo, and then, hindi natin pinakilamanan yung hell. Now, many of us, we progress to the revelation of grace, but then again, even in grace message, hell is still at the center of it all. Even ako, nagtuturo po ako dati, mga kapatid, grabe ang biyaya ng Lord. Lalo nating ma-appreciate yung biyaya ni Lord pag naisip natin yung impyerno. Sapagkat when the moment you get to heaven someday, you say to yourself, I made the best decision ever in my life because I avoided hell. Because I received Jesus Christ in my heart at ngayon pupunta ako ng langit. Yung mga hindi tumanggap kay Lord, yung mga sinners, alright, ay pupunta sa impyerno. Now, ito po kahit nung nasa grace community na tayo, grace message, nobody dared to ask about hell. In fact, right now, most of the grace camp in the Philippines. Mag-start na po tayo dito, no? Kasi in-skip ko na yung first 10 minutes siguro nung teaching. Pero kung gusto niyo po yung mapanood, dun po siguro dun sa Facebook page nila, pwede niyo pong i-review doon. Pero I find it, di naman boring. Pero parang insulto, in a way, yung sa mga ilustrasyon na ginagamit na para bang ang Diyos merong torture chamber, na yun nga yung hell, na paano mo masasabing mabuti ang Diyos kung meron siyang torture chamber, and what a poor perspective, no? Sa when you read the Bible, and when it talks about God being holy and just, in balance sa kanyang mercy and love sa ating mga tao, para ganon na i-describe, and sinabi niya pa nga doon na na tayo nagre-reflect tayo nung Diyos, we became like God that we worship. Kaya daw tayo judgmental, yung mga Kristiyano na di umano hindi nila kasama sa ganitong klaseng belief, ganitong klaseng teaching na yun nga, judgmental, ganyan, at combative, and so forth. Mga kapatid, hindi yung mga illustration ibig sabihin, pati yung meron pa siyang nabanggit dun sa isang bata, nagsinungaling sa piso, tapos sagasaan, pupunta sa hell, and the Bible says, test every spirit. Let us pray for discernment. And for this video, hindi ko po, I can't address him as a pastor really. Although my heart goes out to him. But as a person, andun po yung respeto natin. Tawagin na lang natin Kuya Arnel or Ka Arnel, but pastor, I'm sorry if you, Pastor A, ay narinig mo to. I'm not sure if you're really leading people. So sa mga nasa church po na yan, FIJ, kung hindi po ganito dati si Pastor po ninyo, I believe yung salita po ng Diyos na itanim sa inyong mga puso, at it will magdudulot po ito na hindi mapapanatag sa ganitong klaseng mga katuruan. And so I encourage you to really reach out to him, po, and ayun po ay unsolicited, lang naman yung suggestion. Ultimately, kayo naman po ang magde-decide, pero just be discerning. Basahin po natin, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. And alam niyo po, isa pang mahirap kasi dito kay Kuya Arnel, kay Kuya A, ay meron pa siyang isang video that the Bible is not the Word of God. So, magre-rely na lang tayo sa sinasabi. It's easy to manipulate teachings, anong sukatan, ano ang pamantayan ng isang katuruan kung sasabihin na ang Bible is not the Word of God. I might make a video on that, and kayo po maging ang sumuri, ano po ang
isa sa mga dahilan ko rin po dito is para isiwala at ilantad, no? But ultimately, the end of the day, kayo po ma-discern. If I'm wrong, then correct niyo po ako. And pag-usapan po natin. Pero anyway, nagiging madibdiba na yung ating usapan. Diretso na muna tayo sa review. Okay po. Be brave to decide on really how do you want to believe God? Because believing hell, it will tell you more about God and more about yourself. Kaya mga kapatid, May sasabihin lang ako ng konti doon. Pagdating po sa faith, yes, siguro meron ding bearing yun. May factor din na pagdating sa conviction natin about kay God. Pero when it comes to the teaching of the scriptures, it's actually not for us to decide. Yung mga teachings yun, tinatanggap natin because we believe that is the Word of God. That's it. Hindi dahil, it's not a fun option dito sa hell. Kasi sige na nga, direct ako na nga sasabihin kasi paligoy-ligoy pa ako. Parang sinasabi na kapag naniniwala ka sa hell, hindi mabuti ang Diyos mo. Judgmental ang Diyos mo at ikaw din. Ganun ka din kasi nga nire-reflect yun yung marami pa siyang pasakali doon sa unang 10 minuto. Nagkakaroon lang, kinokondisyon niya lang yung isip ng mga nakikinig sa kanya. Pero yun nga, kailangan mo mag-decide. So, and be brave enough. Ayan. Tuloy. didn't you know that the early sila Peter, sila Paul, they never used hell in their evangelism message? I dare you, go to the book of Acts. Wala silang ginamit, repent and be baptized, repent, for the kingdom of God is here, si Jesus Christ, repent. You know what? They never talked about an eternal torment. Okay, even Saint Paul did not mention hell there. Even St. Paul did not mention. Sa book of Acts siguro, kasi iba naman ini-illustrate doon po. Sa evangelism, hindi daw na-mention nila St. Paul, Apostle Paul, or St. Paul, sa St. Peter, parang yung tuloy, ba yan, funeraria, ba yan, erase, yung si Peter, sa Apostle Peter, I should say, yun pong hell. Pero it doesn't mean that they didn't say anything about it, dahil may mga sinulat po sila na maaaring hindi, that is very descriptive of hell. So, check po natin itong mga verse na ito. Google niyo po ngayon. Gusto niyo? Sige, payagan ko kayo. Sabihin niyo po, did Paul mention hell? He never mentioned hell. Alright? So mga kapatid, ito yung sinasabi ng mga famous atheists, sila Bertrand Russell. Basahin natin. Why I'm not a Christian? Christ's teaching on hell is the one profound defect in Christ's character. Totoo yan. Hindi naman sa inaano ko tong si Ka Arnel, kasi nga series ito ng teaching. So wag tayong mapanghusgad, hindi siya nagbabasa ng Bible. In the first 10 minutes siguro nung kanya ng pagtuturo at ito lang, kinote niya pa itong famous atheist. Atheist, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Sabi niya, why I'm not a Christian? Christ's teaching on hell is the one profound defect in Christ's character. Totoo yan, kanya, So, kaya tinutukoy dito? Ano yung gusto niyang palabasin? Let's see. Kung bakit maraming naging atheists, because they cannot understand Jesus, they cannot understand God. On the other hand, we're saying He's good, but He has a torture chamber. Right? So sabi po ng atheists, that's not always the case. Mahirap sabihin na ganun. Kaya maraming atheists dahil sa they didn't understand God, dahil meron siyang torture chamber. Marami, maraming dahilan ba't naging atheist yung isang tao, and meron din kasing punto na not that they do not know the truth, but some of them
or most of them, I don't know, they suppress the truth. No? Ito na dami mga tagasunod. There's a big defect in Christ's character. Kay si Christ na tuloy ang nasisi. Si C.S. Lewis, ito po sabi niya, there is no doctrine which I would more willingly remove from Christianity than hell. If it lay in my power, give me an eraser and 10 minutes and I'd take it out of the Bible. C.S. Lewis. Now, the prodigal son, when he's Okay, ito, finally, mag-ano siya ng about sa Bible talaga, no? Prodigal son. So, tingnan po natin kung ano yung magiging paliwanag about dito. he splurged his money at naisip niyang bumalik sa bahay ng tatay niya, he was not motivated because, babalik na ako sa tatay ko, I'm gonna return to our house because my father will punish me. No, you know what he remembered? Why am I doing here? I might go back and set back to my father's house because in my father's house, even our yaya and mga driver kumakain ng Chicken Joy na hindi basahan. Alright? You know what reminds Ayun, sinight niya na yun nga po, prodigal son, ginagamit mo niya po. Hindi ko alam kung direct kung kinakausap ito tuloy si Ka Arnel eh. Yung anak po doon, kaya po siya babalik. Hindi dahil sa Chicken Joy yun. Alam ko naman nagbibiro lang si Sir, no? Hindi lang yun doon dahil sa meron siyang realization na meron siyang mapapala. Pero ang pinupunto doon ay yung nagsisi po no? Na natuto siya ng kapakumbabaan. Yes, may mga naalala siya na kapakinabangan doon sa dating bahay, pero most of all is yung kanyang repentant heart, no? Yun yung nagtulak sa kanya upang magbalik loob din doon. Okay po. reminded him? Alright? Ano po yun Hawks yun. Di totoo yun. Hindi pwede mangyari yun. Sabi ganun, the thing that reminded him to go back is not punishment. Everybody said me, my dad is a good dad. Amen? He sat back. Kaya sa bahay ng tatay ko, masarap yung kinakain ng yaya namin, na makatulong namin. Kaya po, siya bumalik noon. Again, the Apostle Paul never mentioned hell. And here's the deal. Last thing about hell. Didn't you know that our early fathers, sila Augustine, sila Origen, yung lahat ng mga 200 years after Jesus Christ died, 300 years, 400 years, it's okay for them to have different views on afterlife. You know what many of them believes? Ito po yung tatlong idea about afterlife. Didn't you know that ang laki na naniniwala sa mundo ngayon na kapag ka ikaw ay unbeliever, pag namatay ka, you know what? Your spirit will just cease to exist. Everybody said me, annihilated. Annihilated ka na. You will cease to exist. It's sabing ganon, it's even more merciful than hell. Kasi bakit? Papatayin ka na lang. Mawala ka na. Wala na. That's it. Wala ka na. Parang kay Thanos. Wala na. Kasi bakit? Okay, some Christians embrace that view na kapag tapos, you will cease to exist. But the problem with that is paano po natin i-reconcile dun sa napakaraming description din sa Bible about hell at merong salitang forever and ever. And yung forever and ever doesn't, really fit dun sa idea ng annihilation, no? Annihilation na tinatawag that the soul will just cease to exist. Mawala ka na. Wala na. That's it. Wala ka na. Parang kay Thanos. Wala na. Disintegrated ka na. Alright? Pwede yun kung tayo, kay Thanos yun. Taga-MCU tayo. Makikita natin sila Thor, sila Iron Man. Joke lang po. I'm just trying to make this light. Kasi bigat Alam niyo po, as I've been mentioning sa inyo po, hindi po ito on the spot. Pinanood ko na ito kahapon. And I'm just trying to make light of it. But at the same time, helping po yung, hopefully, yung mga makapanood nito to be discerning sa mga ganitong klaseng paraan, or katuruan, I should say. At meron naman yung mga universalist na may impyerno pa rin. Alam nyo ba na tinatawag tayong universalist? But didn't you know most of the universalists believe that there's hell? Yun nga lang. Okay, yung pong term na universalist, paliwanag ko lang po ng konti mga ka-brother, no? Yung pong universalist dito,
ay yung mga grupo ng mga tao na naniniwala ultimately lahat ligtas, and some of them pati yung devil, Satan, no, demons, no, lahat yan, because ang paniwala nila God will reconcile all creation to himself, no. I think sa Colossians yon, and that's how they interpret it. And I don't know, maraming mga stripes nga itong universalism. And yung binanggit ni Ka Arnel, no, meron din pong universalism na naniniwala sa parang purgatory na ang dating. So iba-iba. Pero parang sila, sa tono ng kanyang panalita, parang hindi sila yon. Siguro mas malawak yung ano nila, wala nang ganun-ganon. From dito lang, masasabi ko lang po dito sa based sa tono ng pananalita ni Kuya Arnel. Limited. Kapag na-purify ka na rin, parang purgatorio. Alright? Pag naparusahan ka na kahit konti sa mga kasamaang ginawa mo, ibabalik ka na ulit sa langit. And then here's ang tinatawag po rito, ito yung pag-usapan natin. Everybody say with me, ECT. Ayan, ECT. The traditional view of hell, which means, ito po, eternal conscious torment. Alright? So in other words, you're gonna be tormented, everybody shout eternally, consciously. Walang anesthesia. So if you can just imagine that mamaya po pag uwi nyo sa bahay nyo, i-experiment nyo lang, even kayo nasa online, ilagay nyo po yung kamay nyo sa taas ng kalan nyo, sindihan nyo ng full, tapos po ilagay nyo lang po yun ng mga 3 days. So 3 days lang yun. But you know what? This teaching says that you're gonna be tortured eternally forever and ever and ever and ever. So, listen, kaya ko po minabuti na mag-discuss ng loving Father niya because we're gonna look into verses, lahat ng mga traditional verses na ginawa. Ito pong subject about judgment of God. Pagdating ng araw, ultimately, no, yun nga, may forever and ever. It is something that is beyond us, our reasoning, with all the injustices na nangyayari sa mundo. How God, yung holy God na meron tayo is offended sa sin, gaano kabigat yun and everything. Maaaring, sige, parang masasabi natin na grabe naman. But on the other hand, who are we na questionin ang Diyos, ang kanyang katarungan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang paghatol, at na kung tutusin, tayo po bilang tao ay dapat lang, no? Left on our own, we deserve to die, no? At kung anumang parusa niya, dahil tayo po ay sinilang na likas na makasalanan, tayo po ay sadyang nagkakasala, at pero by the grace of God, dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos, ipinakita niya nga po sa atin yun. This is how we define grace. Sabi nga, but God demonstrates His love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. No? And gano'n na lang yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Behold, the manner of love the Father has given unto us that we should be called sons of God. Talagang grabe. Hindi yung pagliligtas ng Panginoon. And again, sinishare ko lang po ito dahil maaaring hindi tayo naiintindihan, pero wala tayo sa posisyon para questionin yung justice ng Panginoon, kasi may part dito na nasaktan ako no, sa video na ito. Although medyo I'm trying to make it light, pero meron kasing punto na parang sakit, yung inutil, meron siyang na Diyos, makapangyarihan, walang magawa. Later mapapakinggan niyo po yan. Pero sa ngayon, yun muna. Tuloy.